Alamin naman natin ang pinakabagong sitwasyon sa Tacloban. May news to go si JP Soriano. JP. Hawi nawasak man ng halos buong Tacloban ay nananatiling matatag ang mga residente nito at ilang linggo nga matapos ang trahedya, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbangon sa ating nasaksihan ngayong araw. Sabay sa pagsikat kanina ng araw ay maaga din nag-ayos ang ilang mga maliliit na negosyante ng kanilang paninda sa bangketa gaya ng mga cellphone charger at mga baterya. Maaga ding nagbukas ang ilang establishmento, indikasyon Hawi na talagang pilit na gumagawa ng paraan ang mga taga-Tacloban at taga Leyte para bumangon muli. May mga ilan pa rin mga mamimili tayong nakita dahil nga meron na rin mga food for work program dito. Sisimulan naman ngayon Hawi ang paghahanap at pagkukumpol ng mga estudyante para sa darating na pagbubukas muli ng pasukan, pero hindi pa tiyak Hawi kung ano yung detalye kung kailan nga talaga mag-uumpisa ang balik eskwela ng mga taga rito dahil talagang grabe ang pinsala ng mga eskwelahan dito. Sa isang eskwelahan nga ay ginawa ring evacuation center, inaasahan na magkakaroon ng head count para makita kung gaano karami ang mga estudyante sa bawat naroon o lugar kung saan naroon ang mga estudyante at pag-uusapan din ng mga plano kung papaano ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral matapos maputol ng mananasa ang bagyong Yolanda. At yan muna ang latest mula rito sa Tacloban. Balik muna sa iyo, Hawi. So JP, sa ngayon, walang eskwelahan pa sa Tacloban ang nagbubukas? Wala pa talaga Hawi nagbubukas ng eskwelahan dito. Kaya lang sa bawat evacuation center, merong mga makeshift na parang tent na ginawa o binuo yung iba't ibang private at government organizations kung saan every afternoon ay nagkakaroon ng chance para magkaroon ng parang mini daycare at parang doon ginagawa yung stress debriefing. Pero alam mo Hawi, as habang nag-uusap tayo ay patuloy na ina-iron out ng lokal na pamahalaan ng Leyte at ng DepEd kung paano yung kanilang gagawing diskarte para nga makapag-start na yung klase. Ang balita natin, hindi pa confirm, sa Monday daw ay sisikapin nilang makapaggawa ng mga makeshift classrooms para hindi nga talaga maantala kasi ilang linggo nang walang klase dito at maiintindihan naman yan kasi grabe nga yung nangyari dito. Talagang hindi talaga kulang yung salita para i-describe yung pangyayari dito, Hawi. Kasi nga, JP, sinasabi nga ng maraming eksperto, napaka-importante para sa mga kabataan na maibalik yung kahit konting normalcy sa buhay nila at napaka-importanting bahagi nito yung mga eskwelahan, no? Kaya sinasabi ng mga eksperto, yung mga taga-UN, UNICEF, na kahit makeshift classrooms nga o temporary classrooms at informal classes ay mahalaga para sa emotional at mental health ng mga bata. Absolutely, Hawi. Kaya nga, yan talaga yung bagay na pinag-aaralan kung paano nila gagawin. Kasi ang karamihan din sa mga evacuation centers ngayon ay sa mga eskwelahan. And wala namang space o walang lugar para magdaos ng klase. Kaya isa sa mga nabanggit initially sa atin ng local government ay gumawa ng mga, kumbaga pagsasama-samahin na lang muna yung mga estudyante kahit magkakaiba yung kanilang grade level at gagawa ng somehow kahit papaanong scheduling of classes para at least meron silang mahabol o makahabol man sila sa kanilang mga leksyon kahit yan ay hindi pa nga eksakto doon sa kanilang dapat pinag-aaralan na ngayon. Dahil nga yung mga panahong ito na daw yung panahon para mag-move on, panahon para tutukan yung mga napaka-importanting bagay katulad ng edukasyon, bagay na makakapagpasulong sa kanila sa matapos nga ang trahedyang ito. Yeah. JP, nabanggit mo yung food for work, no? Meron na rin bang cash for work? Kasi ang sinasabi nga ng mga disaster response experts din na kailangan may pang-priming na ng ekonomiya para mas lalong makabangon yung Tacloban at yung ibang lungsod dyan sa Leyte. Meron na bang ganon? May mga trabaho na ang kapalit pera, hindi lang pagkain? Hawi, yes, meron ng mga ganon. In fact, every after kahapon, nung dumating tayo dito, meron tayo nakitang kumpulan ng mga residente ng Tacloban sa isang area. Ang balita natin, may mga private at foreign groups na naglalaan ng nagbibigay ng mga work para linisan
nag-a-assign ng mga work para sa mga tao, ng mga residente para linisan yung mga ibang establishmento. Ang balita natin 500 to 1,000 pesos yung bayad sa mga yan. Ang balita rin natin mula sa DOLE ay sila ay nag-atas na sa kanilang mga regional offices para magtayo ng mga DOLE centers dito para kuhanin, alamin ang mga pangangailangan o mga qualifications ng mga taga rito para malaman kung saan sila pwedeng i-employ at kung anong kanilang mga kakayanan. Dahil nga karamihan sa mga nawalan ng trabaho dito ay mga nasa service sector, Howie. Mga either sila yung mga nagta-tricycle, mga na-driver, mga sa fast food chain, sila yung mga nagtitinda ng mga nasa koprahan. So yan, Howie, yung bagay na nakikita natin unti-unting binibigyan, pero as to meron ba talagang concrete plan dun sa kanilang employment, yan ay malalaman pa natin in the next few days or weeks. Okay, maraming salamat, JP Soriano.